Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, September 20, 2025, at ginugunita po natin ang kapistahan nina San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang, and companions, mga martir. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng pananampalatayang namumunga kahit sa pag-uusig. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 6, verses 13 to 16, pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, manatiling tapat anuman ang mangyari, sapagkat si Kristo ang ating tunay na commander at hari ng mga hari. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa panahon ng ginhawa, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Ipinapakita ng mga martir na Koreano, sina San Andres Kim at San Pablo Chong, kasama ang kanilang mga kasamahan. Hinarap nila ang pagpapahirap at kamatayan, ngunit hindi tinalikuran ang kanilang pananampalataya, ang kanilang katapatan at paglalakbay na magkasama bilang pari at laiko ay nagbunga ng isang simbahan na ngayon ay milyon ang mananampalataya. Ito ang synodality. Sama-samang naglalakbay, sama-samang naglilingkod, iisa ang misyon kay Kristo. Sa Ebanghelyo naman, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 8, verses 4 to 15, ikinumpara ni Jesus ang salita ng Diyos sa binhing inihasik sa iba't ibang lupa. May natuyo, may nasakal ng tinik, ngunit ang mabuting lupa ay nagbunga ng sagana. Ang mga martir ay naging mabuting lupa. Pinanghawakan nila ang salita ng Diyos nang may pagtitiis at naging bunga ang kanilang buhay. Para sa atin, bilang mga sundalo at pamilya ng ating mga sundalo, malinaw ang paalala. Disiplina, pagtitiyaga, at katapatan ang nagpapatibay sa pananampalataya. Samantalang ang kasakiman, kayabangan, at katiwalian ang mga tinik na pumipigil sa ating misyon. Ipinaalala ng mga martir na ang tunay na tapang ay hindi lang sa labanan, kundi sa pananatiling tapat kay Kristo kahit sa gitna ng pag-uusig. Tulad nila, maging mabuting lupa tayo, mga sundalo, pamilya at pamayanan, nagkakaisa sa pananampalataya, panalangin at paglilingkod. Ito ang diwa ng synodality. Walang naglalakbay ng mag-isa. Sama-sama tayong naglalakbay bilang iisang katawan ni Kristo, namumunga sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pinapasalamatan ka namin sa halimbawa ng mga martir na nananatiling tapat hanggang sa kamatayan. Pagpalain mo ang aming mga sundalo, bigyan sila ng tapang sa panganib, katapatan sa tungkulin, at tibay sa hirap. Ingatan mo rin ang kanilang mga pamilya, bigyan ng kapayapaan, pag-asa, at lakas ng loob. Naway tulad sila ng mabuting lupa, na ang iyong salita ay tumubo at magbunga sa pananampalataya, sakripisyo, at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
at sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.